Hello mga palangga! Kumusta na kayo? At today, gagawa tayo ng sinigang. I-share ko sa inyo how I make my sinigang. Ang gagawin natin is beef. Pag magsigang po ako, lalo na pag beef, hindi po ako gumagamit ng oil. Hindi ko po siya ginigisa. Kasi gusto ko po yung natural oil from the meat. Ngayong chicken, pag nagsigang ako, hindi po ako gumagamit ng oil. Kasi gusto ko yung natural na oil from the meat. Kaya ilagay na natin. Pwede kayong gumamit, kung gagayahin niyo yung style ko, pwede kayong gumamit ng pressure cooker or kahit kung wala kayong pressure cooker, huwag mo na i-pressure ng sarili niyo. Gamit na kayo ng normal na kaldero or kawali, whatsoever. Tapos, pagsamasamahin natin yung tanglad, kamatis, ayan, luya, ginger, yung siling pangsigang, dahon ng laurel at meron din tayong garlic. Isabay na rin natin yung gabi natin, sibuyas at labanos. Ayan. Maglagay na rin tayo ng asin, pero hindi pa natin itudo yung asin natin para lang po mag-absorb yung, magkalasa yung natin, meat natin. Mamaya i-adjust pa natin siya. At lalagyan na natin siya ng water. Yung water naman, enough water po. Sa pagsigang, wala naman pong exact measurement. Pero kung napapansin nyo yung beef ko, malalaki po yung hiwa kasi gustong-gusto ko yung, alam mo yung makikita ko talaga yung beef na lalaking hiwa. At ito, gusto kong magsawa yung yung stepdaughter ko kasi request niya to Parati siyang nagre-request na kailan ba magluto ng sinigang soup, ang tawag niya, kailan ba magluto ng soup ng dito. Tapos kanina na ako kasi matagal na siya nag-request, na awa na ako. Sabi ko, mamamalingki kami ng maga ng asawa ko. Namamalingki kami ni Daddy. Tapos ito na nga. So, huwag na natin patagalan. Ang pagdaldalan, dagdagan lang natin siya ng water. Mga ikakalahati ko siya kasi isi-simmer natin to at least for 1 hour para talaga yung beef talaga malambot na malambot. Kaya ko sinama na yung labanos at saka gabi para yung labanos, gusto ko kasi yung labanos is malambot na malambot talaga siya. Ayaw ko yung parang naluluto sa suka. Minsan kasi may nabili ako ng mga, alam mo pag mga luto na sa labas, minsan kasi yung labanos matigas. Pero iba naman, may iba may gustong ganun. It's okay lang kung kanya-kanya tayo ng preference. Kaya sinama ko yung gabi sa meat pag laga para yung gabi natin lumambot talaga siya at magbigay ng texture doon sa sabaw natin. Lumalapot siya ng konti. Tapos mamaya yung mga greens natin. Fully na luto na siya. Tapos na-adjust na natin yung timpla niya. Saka natin i-add yung iba pang mga seasonings. So after 1 hour, i-check natin sa kung malambot na ba yung meat natin. Patayin lang natin siya for safety. And guys, please lang, huwag natin diretsong buksan yung pressure cooker natin para iwas disgrasya. Dapat mawala muna yung steam. So ngayon, yung steam na release na, bubuksan na natin siya. Balikan natin ito. Pag maingat talaga tayo paggamit ng pressure cooker. Actually, malambot na siya pero gusto ko pa mas malambot pa siya ng konti. Siguro mga 20 minutes more. Iyan natin siya. Tamang-tama, maluluto na yung rice natin. Tapos, patapos na tayo sa sinigang natin. So, finally, pwede na natin i-add yung sitaw natin. Tayo lang natin maluto yung sitaw natin. Saka natin i-add yung sinigang mix natin. Palang natin siya. Perfect! Yung rice natin, luto na. Yung rice, luto na. I-add na natin yung seasoning mix natin. Yung pangsilang mix natin. Kung pa konti-konti kasi pag masubahan naman ang asin, mga asin naman yung sikmura ko. Kung nakita nyo mga palangga, tingnan nyo, napaka creamy rich yung sabaw natin. Walang yan, halang mantika. Natural na mantika. Perfect! Hindi ko na siya dagdagan ng sinigang mix. So, tamang-tama yung asin niya. I-add na natin yung pichay natin. Kung may kangkong, masarap pa nga pag may kangkong eh. Ano natin? For a 1 minute, i-close na natin. Pwede na natin siya i-serve.